guys, another day, another gana tayo for today's video. Nagkataon sana na mainit, kaya lang maulap, kaya hindi gaano kita dito si Mayon. At napaka-soft lang ng biyahe, kaya wala gaano masyadong traffic. At heto naman is tato na dating Youngstown na naging Mega na, at dati mong GF na tinutoyo ngayon ay naging Gin na. Buti na nga lang at malimlim lang ang panahon at hindi gaanong mainit ang biyahe namin today. Pagdatingan namin dito sa Ginubatan ay sumaglit lang kami huminto para bumili ng famous photo rice na babaunin nga namin sa biyahe. Dito lang pala lagi kaming nabili ng malagkit photo rice kay kuya na talaga naman subok na naming masarap. At sa halagang 10 piso lang per piece, pure makapuno pa ang palaman. At habang binabaybay naman namin itong daan ay nakasabay pa nga namin itong si kuya na may dalang isda na wari ko nga ay nahuli niya pamimingwit. Fast forward na nga tayo at sa wakas ay nakarating na rin tayo dito sa Pyodoran at para bang may fiestahan na namang magaganap. So since andito na lang din kami sa Pyodoran ay sinaglitan na lang din namin yung kaibigan ni Jay. Sabi niya nga is idadaan niya na lang din yung mga daladala niyang pasalubong na gulay. Kaya lang hindi namin inaasahan. Nalalabasan kami ng mga lechon manok o diba? Kaya napakain na naman ng mga person nang wala sa oras. At pinatikim din pala nila sa amin itong business nilang fruit juice sa halagang 50 pesos lang ay overload na siya at napakasarap. After namin makakain ay hindi na rin kami nagtagal kasi malayo pa talaga yung pupuntahan namin. Bukod nga doon is may mga dadaanan nga daw kami na wala pa gaanong maayos na kalsada at wala din masyadong street light. So after ilang oras din namin pagbabiyahe ay sa wakas ay nakarating na rin kami dito sa aming paroroonan. So heto na nga pala ang Skyland Beach Resort. Dito nyo lang matatagpuan sa Sitio Imakuto, Barangay Cagmanaba, Uwas, Albay. Yes po, nasa Uwas tayo for today's video. So gusto ko rin pala pasalamatan yung batchmate nila Jay na kaibigan nila na si April na ngayon ko lang din nakilala dahil sa kanila. Kasi siya lang naman ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng reservation sa resort na to kasi halos lahat ng resort dito ay fully booked na. At buti na lang talaga may available pang tent. So first time namin matutulog overnight with friends. Sa tent lang kami matutulog katabi yung beach. At di lang yun since kilala ni April yung may-ari ng beach na to, so hindi ko alam kung kami lang ba. Pagpasok namin kasi dito is wala kaming binayaran na entrance. Ang binayaran lang kasi talaga namin dito is yung tent lang. O diba? Tipid na naman ang mga person sa gala nila. At pati na rin pala yung cottage na pinag-stayhan namin ay para daw sa amin ay free na lang yun. O diba? Ganon siya kalakas sa may-ari na to. At para sa mga nais magpabook para hindi na kayo matulad o magaya sa amin na muntik nang walang matulugan. So ilalagay ko dito yung page nila ang contact na pwede nyong i-message anytime na gusto nyong magpabook sa kanila. May mga fan room sila dito na open ang cottage. Kasya ang mga 10 tao. May tinatawag din sila ditong Skylar Cottage. Fan room din siya at kasya din ang 10 tao. Pero kung nais nyo rin is may aircon. So may tinatawag din sila ditong Amara Cottage. Pero kung nais nyo is umaga lang ang banding ninyo. So mayroon din sila ditong cottage na 15 katao ang kasya. Pero kung gusto nyo naman mag-overnight, may open cottage din sila at kasya din yung 15 pieces na tao. Kaya lang separate din yung price niya sa umaga. At kung gusto nyo naman matulog or mag-tent, so siyempre may available din silang tent with bed and electric fan. Good for 1 to 2 person yung tent. So pag may kasama pa kayo, pwede naman kayo mag-additional ulit. So since kinaumagahan, masarap mag-walking, napansin ko dito is madami din palang magkakatabing resort. If ever matulad kayo sa amin na muntik na mawalan ng matutulugan, so may mga katabi naman pala siya ditong resort na pwede nyo rin pag-inquirean. At kagaya din ng pinag-istayan namin sa Skyline ay napaka-cozy din ng mga cottages nila dito. At di lang yun kasi bukod sa malinis, talagang napakalinaw din ng tubig dagat nila. So namumulot na lang ako dito ng bato ni Darna for souvenir, charis. Kaya ang gaganda ng mga kulay ng mga bato dito, hindi biro. Ganito kaganda ang view sa umaga once na makapunta kayo dito. Sa pa ang kinagandahan sa nagustuhan ko dito is tahimik lang siya. Kumbaga hindi siya magulo. At yung tubig dagat na inaakala kong malamig since umaga pa, pero hindi, maligamgam lang siya. Kaya sobrang sarap magbabad sa tubig plus pa yung paligid is malinis kahit madaming naliligo. Kaya kung may bala kayong magdagat together with your family and friends, try nyo dito. Tips ko lang, kung mas gusto nyo pang makatipid at gusto nyo mag-stay overnight, kung may mga tent lang din naman kayong dala, dalhin nyo na, mas less yung rent. Sobra nyo nang may enjoy ang pagdadagat ninyo at the same time, hindi pa siya masakit sa bulsa. Nahit yung mga kasama ko ay sabi nga nila ina-appreciate nila yung ganda, linis at katahimikan ng beach na para bang ayaw na nilang umuwi. Uy. So ano pang hinihintay nyo? Kung ako sa inyo, yayain nyo na yung mga friends and family nyo dito para makulayan na ang pagdadagat nyo. Yun lang!